Inaasahang aabot sa mahigit 130 billion pesos ang mawawalang kita ng pamahalaan mula Mayo hanggang Disyembre ngayong taon kung itutuloy ang suspensyon ng excise tax sa langis, ayon sa Department of Finance. Dahil dito, nagbabala si Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, na kailangang maging maingat sa desisyong ito. Binigyang diin niya na ang anumang bawas sa koleksyon ay may katumbas na sakripisyo sa pondo para sa mga serbisyong panlipunan at operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Iginiit ng senador na kung sakaling maging batas ang suspensyon ng excise tax sa langis, hindi ito dapat maging hadlang sa pagpopondo ng mga kritikal na programa sa edukasyon, kalusugan at iba pang social services. Bilang tugon sa banta ng kakulangan sa pondo, binabalak ng Department of Budget and Management at Department of Finance na suriin ang mga unobligated at unreleased funds ng gobyerno na maaaring muling ilaan para punan ang mawawala sa budget. Gayunpaman, nagbabala ang economic managers na mayroon itong trade-off dahil kung hindi sasapat ang matitipid na pondo at ang labis na koleksyon mula sa ibang sektor, maaaring mapilitan ang bansa na mangutang muli na magreresulta naman sa mas mataas na pasanin sa interes. Bilang Vice Chair din ng Senate Committee on Ways and Means, formal nang hiniling ni Senator Gatchalian sa DBM ang listahan ng mga proyekto o programa na maaaring bawasan ng pondo upang tapalan ang epekto ng excise tax suspension. Iminungkahi rin niya ang mas mahigpit na pagtitipid sa burokrasya gaya ng pagbabawas sa mga travel expenses ng mga kawani at pagtitipid sa kuryente at gasolina, lalo na't ipinatutupad na ang 4-day work week sa ilang ahensya ng gobyerno. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.